Naranasan mo na bang pumasok sa isang silid at maramdaman agad ang bigat ng tahimik na paghusga ng isang tao kahit hindi ka pa nagsasalita? Parang ang mismong presensya mo ay may naantig sa kanila. Isang bagay na hindi binibigkas pero malinaw na malamig. Ang totoo, hindi lahat ng galit ay maingay. May ilan na tahimik lang, nakatago sa mga ngiti, sulyap o biglaang paglayo. At kadalasan, wala itong kinalaman sa kung sino ka talaga. Sa pagninilay natin ngayon, susuriin natin ang mga banayad, pero madalas hindi napapansing dahilan kung bakit may mga taong palihim na may hinanakit laban sa'yo. Hindi ito laging dahil sa ginawa mo, kundi sa kung ano ang hindi mo namamalayang sinasagisag mo para sa kanila. Ang mga pananaw na ito na nakaugat sa pilosopiyang Stoic ay maaaring baguhin kung paano mo tinitingnan ang iba and ang sarili mo. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, inaanyayahan kitang manatili. Marami pa tayong matutuklasan, higit pa sa inaakala mo. Una, inggit at paninibugho. Sa maraming nakatagong dahilan kung bakit may mga taong palihim na may hinanakit sa iyo, ang inggit ang isa sa pinakamalakas at pinakanakamamatay. Isa itong tahimik na damdamin, kadalasang natatabingan ang pagiging magalang o tila walang pakialam. Ngunit parang lason ito sa mga relasyon. Minsan nagsisimula ito sa paghanga, ngunit unti-unting nagiging paglibak. Ang dating respeto ay nagiging tahimik na pag-ayaw. At madalas, ang pagbabagong ito ay hindi naman talaga tungkol sa iyo, kundi sa kung paano ang iyong tagumpay ay nagiging salamin ng mga pangarap nilang hindi natupad. Ang inggit at paninibugho ay kadalasang lumilitaw kapag may nakita sila sa iyo na pakiramdam nila'y wala sila, ngunit labis nilang hinahangad. Maaring ito yung iyong mga tagumpay sa trabaho, ang disiplina mo sa sarili, ang malinaw mong layunin, o ang paraan mong dalhin ang sarili ng may tahimik na kumpiyansa. Sa halip na ma-inspire, nakakaramdam sila ng kahubaran. Nagiging salamin ang iyong progreso, at sa salaming iyon, hindi nila gusto ang kanilang nakikita. Sa halip na harapin ang kirot na ito ng may katapatan, ibinabaling nila ito palabas. Maaring simulan nilang maliitin ang mga nagawa mo, kwestiyunin ang intensyon mo, o subukang sirain ang iyong reputasyon. Tsismis, pasimpleng panlalait, at tahimik na paninira ang madalas nilang armas. Hindi dahil may ginawa kang masama, kundi dahil ang liwanag mo ay nagpapakita ng anino nila. Sa kanilang paningin, ang pagbagsak mo ay tila nagbibigay ginhawa kahit panandalian lang. Ito ang mapanganib na katangian ng inggit. Ginagawa nitong panlabas na galit ang panloob na kawalang kasiyahan. Mas masakit pa, hindi ito madalas na ipinapahayag ng hayagan. Sa halip, nananatili itong nakakubli, nagpapabigat sa bawat interaksyon, nagiging dahilan ng tensyon, kalituhan o biglaang lamig. At kung hindi ka mag-iingat, baka mapaniwala ka na ikaw ang may kasalanan. Dito pumapasok ang linaw at lakas ng Stoic na pananaw. Gaya ng isinulat ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Ang kanilang inggit ay hindi pasanin mo. Ang kanilang paninibugho ay hindi kapintasan mo. Hindi mo responsibilidad ang pananaw nila sa sariling kakulangan. Sa halip na paliitin ang sarili para sa kaginhawaan ng iba, magpatuloy kang lumakad ng may integridad. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa iyong pag-unlad. At hindi mo kailangang patayin ang iyong liwanag para sa taong hindi pa natatagpuan ang sa kanya. Ngunit manatiling nakaapak sa lupa. Unawain na ang hinanakit na bunga ng inggit ay mas nagsasalamin ng panloob nilang labanan kaysa sa mga kilos mo. Tumugon hindi sa kayabangan, kundi sa katahimikan.
hindi sa pagdepensa, kundi sa pananatiling kalmado. Kapag nauunawaan mong ang inggit ay madalas anyo ng sakit, maaari mo itong harapin ng may karunungan at malinaw na hangganan. Hindi mo kailangang ayusin ito. Kailangan mo lang tanggihan itong saluhin. Sa pagtutok sa mga bagay na kaya mong kontrolin, ang iyong salita, reaksyon, at mga pagpapahalaga, mapananatili mong payapa ang loob mo kahit sa harap ng tahimik na galit. Ang inggit ay maaring hindi maiwasan, pero ang paghayaan nitong gambalain ang isip mo ay isang desisyon. Manatiling matatag, manatiling totoo, at tandaan, ang kanilang hinanakit ay hindi mo responsibilidad. Ang tanging tungkulin mo ay magpatuloy sa paglakad, may pagpapakumbaba, malinaw na pananaw, at kalmadong lakas. Iyan ang landas ng isang stoiko. Pangalawa, hindi pagkakaintindihan at hindi epektibong komunikasyon. Minsan hindi inggit, kayabangan, o pagtataksil ang dahilan kung bakit palihim na lumalayo o nagkakaroon ng hinanakit ang isang tao laban sa'yo. Minsan ito'y mas payak, mas tahimik, at kadalasang hindi napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Isang simpleng hindi pagkakaintindihan. Maraming tensyon sa mga relasyon ang unti-unting sumisibol sa ilalim ng katahimikan, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa kawalan ng pagkakaunawaan. Ang intensyon ng isa ay sumasalungat sa interpretasyon ng isa pa. And mula sa maliit na pagkakabanggaan na iyon, nagsisimulang kumalat ang tahimik na apoy ng hinanakit. Sa ugat ng mga hindi nakikitang lamat na ito ay ang kabiguan na tunay na magkaintindihan. Hindi lang para magsalita, kundi upang maunawaan. Isang salitang nailagay sa maling konteksto, isang katahimikang hindi napapanahon, isang di sinasadyang tono o ekspresyon ng mukha. Anumang isa sa mga ito ay maaaring baguhin ang pagtingin ng isang tao sa iyo. Maaaring nais mong ipakita ang pag-aalala, ngunit inakala nilang kritisismo ito. Maaaring tahimik ka lang, pero ang dating nito sa kanila ay ikaw ay malamig, walang pakialam, o mayabang. Sa pananaw ng mga Stoic, ang perception ang humuhubog sa lahat. Hindi lang kung ano ang nangyayari, kundi kung paano ito iniintindi, tinatanggap, at tinutugunan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang lahat ng ating naririnig ay opinyon, hindi katotohanan. Ang lahat ng ating nakikita ay pananaw, hindi ang katotohanan. Ngunit kakaunti ang humihinto upang kwestiyonin ang sariling interpretasyon. Sa halip, pinanghahawakan ito, binibigyan ng kwento. At sa paglipas ng panahon, ang isang simpleng maling pagkaintindi ay nagiging pundasyon ng pagdududa, kawalan ng tiwala, o maging ng galit. Kapag pumalya ang komunikasyon, hindi lang sa pagsasalita kundi sa pagtanggap, ang mga tao'y nagsisimulang bumuo ng bersyon mo sa isip nila na hindi tumutugma sa kung sino ka talaga. At masaklap, sila ay nagsisimulang kumilos batay sa imaheng iyon, na para bang iyon ang totoo. Ang mga hindi pagkakaintindihan ay bihirang malakas o dramatiko. Tahimik silang lumalaki. Isang mensaheng hindi nasagot, isang text na walang tugon, isang ngiting hindi umabot sa mga mata, at bago mo mamalayan, binago na ng kabilang panig ang kwento ng koneksyon ninyo sa isipan nila. Wala siyang pakialam, nagbago na siya. Iniisip niyang mas mataas siya sa akin. Mga ito ay hindi katotohanan, mga kwentong binuo mula sa kawalan ng katiyakan at kalinawan. At kapag nabuo na, mahirap nang baliktarin. Bakit? Dahil kapag ang isipan ay kumapit sa isang paniniwala, tinatanggihan nito ang pagwawasto. Mas gusto nito ang pagkakapare-pareho kaysa katotohanan, katiyakan kaysa pag-usisa. Sa ganitong paraan, may mga taong palihim na nagkikimkim ng galit sa iyo, hindi dahil sa isang bagay na ginawa mo, kundi sa isang bagay na akala nilang ginawa mo. At narito ang hindi komportableng katotohanan. Sa kanila, totoo iyon.
Totoo ang sakit nila. Tila makatwiran ang paghusga nila. Kaya't delikado ang hindi epektibong komunikasyon. Hindi lang ito nagdudulot ng kalituhan, kundi ng pagkakahiwalay. Bilang mga Stoic, tinatawag tayong hindi lamang masterin ang ating damdamin, kundi linangin ang katumpakan sa pag-iisip at kalinawan sa pagpapahayag, magsalita ng may pag-iingat, makinig ng may presensya, at laging isaisip na ang ibig nating sabihin at ang narinig nila ay hindi laging magkatulad. Kaya't ang bukas, tapat at malinaw na pag-uusap ay hindi lang magandang asal. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala at pagkakaunawaan. Kapag naguguluhan, magtanong. Kapag may alinlangan, linawin. At kapag pakiramdam mo'y hinuhusgahan ka ng mali, huwag agad magtanggol. Sa halip, subuking alamin kung saan nagsimula ang hindi pagkakaunawaan. Paalala ni Seneca, mas madalas tayong naghihirap sa imahinasyon kaysa sa realidad. Ganoon din ang taong unti-unting lumalayo sa iyo. Hindi sila tumutugon sa katotohanan, kundi sa pagkakaintindi nila sa iyo. At hanggat hindi ito nabibigyang linaw, patuloy nitong hinuhubog kung paano kanila tinitingnan, tinatrato, at nararamdaman kapag kasama ka. Kaya't ang lunas sa hinanakit ay hindi palaging komprontasyon. Minsan ito'y ang lakas ng loob na makipag-usap muli, hindi sa galit, kundi sa pag-usisa. Ang simpleng pakiramdam ko may nagbago. Maaari ba nating pag-usapan ito? Ay maaaring magsimula ng pagbabago. Siyempre, hindi lahat ay handang humarap sa katotohanan. Mas pinipili ng ilan ang kwentong nabuo nila kaysa sa katotohanang inaalok mo. At sa mga ganitong pagkakataon, ang landas ng Stoic ay tanggapin kung ano ang wala sa iyong kontrol. Hindi mo kayang pilitin ang pag-unawa kung ang kapalit ay ang kanilang pagmamalaki. Hindi mo kayang ayusin ang isang relasyon kung mas pinanghahawakan nila ang hinanakit kaysa sa pagnanais ng kalinawan. Ngunit maaari kang mamuhay ng payapa. Alam mong hindi mo hinayaang lumalim ang kalituhan dahil sa pagpapabaya o pag-iwas. Pangatlo, ang pagkakaiba sa pangunahing mga pagpapahalaga at paniniwala. Isa sa mga mas tahimik ngunit malalim na dahilan kung bakit may mga taong palihim na hindi gusto ang presensya mo ay hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa kung ano ang iyong kinakatawan. Namumuhay tayo sa mundong puno ng walang katapusang pananaw. Bawat isa ay isang mosaik ng paniniwalang hinubog ng kultura, pagpapalaki, edukasyon, trauma, pag-ibig, pagkawala, at pagnanais. At habang ang pagkakaibang ito ang nagpapayaman sa ating karanasang pantao, ito rin ang pinagmumulan ng mga hindi nakikitang tensyon. Lalo na kapag ang mga pinanghahawakan mong pagpapahalaga ay hindi umaayon sa pananaw ng iba. Lalo na kung hindi pa nila ito lubos na nasusuri. Ang totoo, bihira namang matakot ang mga tao sa katotohanan mismo. Natatakot sila sa kung ano ang sinasabi ng katotohanang iyon tungkol sa kanilang pagkatao. Kapag ang paraan mo ng pamumuhay, ang iyong mga prioridad, ang etika mo, o kahit ang iyong pananahimik ay taliwas sa paniniwala nila, madalas itong ituring hindi bilang simpleng pagkakaiba, kundi bilang pagsuway o pang-uyam. Bigla na lang, ang isang simpleng hindi pagkakasundo ay nagiging tila isang personal na paghusga. At ang tugon, tahimik na hinanakit, pasimpleng panlalait, o higit pa, isang uri ng malamig na pagtrato na mag-iiwan sa iyo ng tanong kung saan ito nagsimula. Hindi lang ito nangyayari sa mainit na usapan tungkol sa politika o relihiyon. Nangyayari ito sa maliliit na bagay. Kapag pinili mo ang disiplina kaysa pansamantalang kasiyahan, may mga makakakita rito bilang tahimik mong pagpuna sa kakulangan nila ng pagpipigil. Kapag nagsalita ka ng may kalmadong paninindigan,
Maaring maantig ang damdamin ng mga taong hindi kailanman tunay na naniwala sa sarili nilang paniniwala. Minsan kahit wala kang sinasabi, ang presensya mo pa lang ay nagiging salamin ng bahagi nilang pilit nilang iniiwasan. At sa refleksyong iyon, pipili silang harapin ito o lumayo sa iyo. Paalala ni Epictetus, ang bawat tao ay bunga ng sarili nilang karanasan at pagpapalaki. Hindi ito basta pilosopikal na pananaw, ito'y paalala na dapat tayong maglakad sa mundo ng may kababaang loob. Ang paniniwala ng isang tao ay hindi laging bunga ng malayang pagpili. Madalas, ito'y bunga ng kapaligiran, paulit-ulit na karanasan, sugat, o ang simpleng pagnanais na kabilang. At kapag ang paniniwalang ito ay nasubok, kahit tahimik lamang, parang ang kanilang mismong pagkatao ang inaatake. Kaya't may mga taong mukhang mabait at mahinahon sa panlabas, ngunit bigla na lang nagiging malamig, mapanliit o agresibo. Hindi dahil nasaktan mo sila, kundi dahil kinatawan mo ang isang bagay na takot silang harapin sa kanilang sarili. Sa pananaw ng mga Stoic, ang matalinong tugon ay hindi ang makipagtalo o piliting magkaisa, kundi ang tanggapin. Maunawaan na ang pagkakaiba ng opinyon ay hindi laging paanyaya para magturo. At ang tunay na respeto ay hindi nangangailangan ng pagkakapareho. Hindi mo kailangang akuin ang pananaw ng iba at hindi mo rin kailangang patunayan na mas tama ang sayo. Kapag naunawaan mong ang bawat paniniwala ay may pinanggalingan, madalas ay sugat o pangangailangang mabuhay, mas madali mong makita ang tao hindi bilang mali, kundi bilang kapwa-tao. Pero dapat din tayong maging tapat. Hindi lahat ng pagkakaiba ay maitatama o matatawid. May mga sandali na kailangan mong panindigan ang sarili mong halaga, kahit na maging dahilan ito ng pag-iisa. Dahil kung ang kapalit ng kapayapaan ay pagtataksil sa sarili, iyan ay presyong hindi kailanman babayaran ng isang Stoic. Ngunit ang paninindigan ay dapat nakaugat sa linaw, hindi sa paghamak. Maari kang hindi sumang-ayon ng may dignidad. Maari kang manindigan ng hindi kailangang yumuko ang iba. Kapag ang hinanakit ay nagsisimula sa banggaan ng magkakaibang pananaw, madalas itong lumalala dahil walang pagsusumikap na umunawa. Karamihan sa mga tao, hindi nila kinamumuhian ang naiiba, kinamumuhian nila ang hindi nila nauunawaan. Ngunit sa halip na magtanong, sila ay naghuhusga, lumalayo o nananahimik, doon umuusbong ang hinanakit sa kawalan ng pag-uusap. Kapag ang tanong ay napalitan ng akala, ang katahimikan ay naging depensa at ang pag-usisa ay napalitan ng takot. Kaya anong dapat mong gawin kapag ang mga pinanghahawakan mong halaga ay nagdudulot ng tahimik na mga kalaban? Isabuhay mo ito ng buo, ngunit may kabaitan. Isakatawan mo ang iyong paniniwala ng hindi kailangang ipagsigawan. At tandaan, may mga taong kahit gaano pa kalinaw ang pahayag mo, hindi ka pa rin mauunawaan dahil ang naririnig nila ay dumadaan sa salain ng sarili nilang sugat. Sa ganitong mga pagkakataon, bitawan mo ang pangangailangang tanggapin at humawak ka sa tanging pag-apruba na mahalaga, ang sa sarili mo. Bilang mga Stoic, alam natin na ang mundo ay hindi laging magpapakita ng ating mga paniniwala. At iyan ay isang biyaya. Sapagkat kung ang pagkakapareho ay nagdadala ng aliw, ang pagkakaiba ay nagtuturo ng paglago. Tinuturuan tayo nito ng pasensya, pagpaparaya, at ng uri ng katatagan na hindi natitinag sa harap ng pagbatikos. Kapag may taong namumuhi sa iyo dahil sa paniniwala mo, mas nagsasabi iyon ng kanilang insecurity kaysa ng kakulangan mo sa paninindigan. Hindi mo tungkuling kumbinsihin sila. Tungkulin mong magpatuloy na mamuhay ng may integridad. Sa mundong hati-hati, ang pagpili ng pagpaparaya ay isang anyo ng lakas. Sa mundong maingay, ang pakikinig ay liderato.
At sa mundong puno ng takot, ang pamumuhay ng totoo ng hindi humihingi ng paumanhin ay isang tahimik na revolusyon na may kapangyarihang magbago ng lahat. Kaya hayaan mong hindi kanila maintindihan. Hayaan mong sila ang mahirapang harapin ang kaibahan. Hindi ka narito para madaling maunawaan. Narito ka para maging totoo. At sa pagiging totoo mong iyon, maaring may mawala kang tao, pero hinding-hindi mo mawawala ang iyong sarili. Pang-apat, ang impluwensya ng tsismis at sabi-sabi. Iilan lamang ang mga puwersang kasing tahimik, ngunit kasing mapanira ng tsismis. Hindi ito sumisigaw, bulong lang ito. Hindi ka nito kinakaharap, unti-unti ka nitong pinapahina sa likuran. Para sa marami, ang poot na nararamdaman nila sa iyo ay hindi galing sa anuman ang ginawa mo, kundi mula sa mga kwentong ikinalat ng iba tungkol sa iyo. Mga kwentong maaring pinalabis, binago, o lubos na kasinungalingan, ngunit sa oras na ito'y masambit, kumakalat ito ng mas mabilis kaysa sa katotohanan. Ang sabi-sabi ay parang lason na mabagal ang bisa. Sumisingit ito sa mga usapan na nag-iiba-iba sa bawat salaysay, at bago mo pa man namalayan, ikaw na ang nagsusuot ng isang katauhang hindi mo naman pinili. Nagiging karakter ka sa kwento ng iba, madalas bilang kontrabida. At ang mga taong nakikinig ay nagsisimulang humusga, umiwas, o magkimkim ng hinanakit. Lahat ng hindi ka man lang nabigyan ng pagkakataong magsalita para sa sarili mo. Ang nagpapalakas at nagpapapanganib sa tsismis ay ito. Hindi ito kailangang totoo para paniwalaan. Kailangan lang nitong mukhang totoo. At mas madali para sa mga tao na maniwala sa bagay na umaayon sa kanilang mga dating duda, insecurities, o kinikilingang paniniwala. Sa mundong mabilis at mahilig sa kontrobersya, ang isang bulong ng iskandalo ay mas nakakabighani kaysa sa isang pahina ng katotohanan. Nabubuhay ang tsismis hindi dahil ito'y tama. Nabubuhay ito dahil ito'y kawili-wili. At iyon lamang ay sapat para bigyan ito ng buhay. Isa sa mga pinakamasakit na bahagi ng pagiging biktima ng tsismis ay ang pangangailangang ipagtanggol ang sarili hindi laban sa ginawa mo, kundi laban sa kung sino ang pinaniniwalaang ikaw na ngayon. At ang bersyong iyon, hinugis ng pira-pirasong kwento at maling akala, ay napakahirap labanan. Maaaring maranasan mong gaano ka man katapat o kasinsiro, may mga tao na talagang nakapagpasya na ng kanilang paniniwala. Hindi ka lumalaban para sa katotohanan, kundi lumalaban sa loob ng ulap. Ngunit dito pumapasok ang landas ng isang stoic bilang sandata mo. Isinulat ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay nababagabag sa mga panlabas na bagay, hindi ang bagay mismo ang dahilan, kundi ang pagtingin mo rito, at may kapangyarihan kang bawiin ito anumang oras. Hindi mo kayang kontrolin ang bibig ng iba. Hindi mo maaring sabihing, huwag pag-usapan ng kwento sa mga kwartong hindi mo man lang napasok, pero kaya mong kontrolin ang iyong tugon. At sa mundong puno ng ingay, ang kalmadong integridad mo ay mas malakas pa sa anumang tsismis. Hayaan mo silang maghinala. Hayaan mong magsalita sila. Hayaan mong mag-akala sila. Ang tungkulin mo ay hindi habulin ang bawat kasinungalingan at itama ang bawat maling pagkaunawa. Iyon ay isang karerang walang katapusan. Ang tungkulin mo ay manatiling nakaugat sa kung sino ka talaga at hayaan mong ang pagiging tapat ng pagkatao mo ang siyang magsalita. Tinuturuan tayo ng mga Stoic na ang reputasyon ay isang anino. Sumusunod ito sa iyo pero hindi ito ang tunay mong sarili. Ang tunay na pagkatao mo ay nasa iyong birtud at walang tsismis o kasinungalingan ang makasisira nito maliban na lang kung ikaw ang papayag. Oo, masakit ang hindi maunawaan. Masakit ang mahatulan ng hindi patas. Pero ang mas masakit ay ang talikuran ng sarili mong prinsipyo
para lang makuha muli ang pagtanggap ng mga taong naniwala sa masama tungkol sa iyo nang hindi man lang nagtangkang hanapin ang totoo. Habang lalo mong pinanghahawakan ang opinyon ng iba tungkol sa iyo, lalo mong binibigyang kapangyarihan ng kanilang mga kwento. Ngunit sa sandaling bawiin mo ang focus mo at ituon ito hindi sa tsismis kundi sa katwiran, doon ka nagsisimulang umangat mula sa ingay. Kaya ano ang gagawin mo kapag naging sentro ka ng tsismis? Mamuhay ka ng may higit pang linaw, magsalita ka ng mas maingat, umakto ka ng mas may dignidad. Dahil ang oras, ang katotohanan at ang pagiging consistent ay ang lunas sa mga pagbaluktot. Maaring mas mabilis gumalaw ang kasinungalingan, pero mas malalim naman ang paggalaw ng katotohanan. At kahit na mas matagal, umaabot ito sa mga taong tunay na mahalaga. Paalala ni Seneca, ang mabuting pagkatao kapag naitaguyod ay hindi basta-basta natitinag. Ang mga taong tunay na nakakakilala sa iyo ay hindi matitinag ng mga bulong, at ang mga madaling matitinag ay hindi ka talaga kilala. Sa huli, wala kang tunay na nawawala kung mananatili kang tapat sa kung sino ka talaga. Lagit-laging may mga tsismoso sa mundo. Ang mga insecure, ginagamit ito para maramdaman nilang may kapangyarihan sila. Ang mga nagnanais ng atensyon, ginagamit ito para maging relevant. Ngunit hindi mo kailangang bumaba sa ganong antas. Ang iyong disiplina, ang iyong katahimikan, ang iyong pagtangging makisali. Iyan ang iyong anyo ng paglaban. Iyan ang iyong lakas. Hayaan mong sabihin nila ang gusto nila. Ang katahimikan, kung nakaugat sa integridad, ay hindi kahinaan. Isa itong babala. Sinasabi nitong, hindi ko aksayahin ang aking lakas sa pagtatanggol laban sa mga anino. Kaya't tumindig ka, maging matatag, at alalahanin ito. Sa dulo ang taong nakalalampas sa tsismis ay yaong patuloy na nagpapakita ng kanyang tunay na sarili. Araw-araw, hindi natitinag, hindi nagbabago, at malaya. Panglima, personal na insecurities at paglalapat, projection. Isa sa mga pinakamatagal at pinakatahimik na lason ng lihim na poot ay insecurities, ang kawalang kumpiyansa sa sarili. Madalas hindi ito nagpapakita bilang lantad na galit. Kadalasan nakatago ito sa likod ng pagiging magalang, mababaw na usapan, o kahit palakpakan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, tahimik itong kumukulo, pinapainit ang inggit, kapaitan, at kung minsan, ganap na poot. Ang mas masakit pa rito, bihirang may kinalaman ito sa iyo. At higit itong may kinalaman sa kung paano nila nakikita ang sarili nila kapag naroroon ka. Kapag ang isang tao ay hindi pa nakakaharap ang sarili nilang takot, kabiguan, o pakiramdam ng pagiging hindi sapat, hindi basta-basta nananatili ang mga damdaming ito. Hinahanap nila ng paraan upang makawala. At kadalasan, ang paraan ng paglaya ay sa pamamagitan ng projection, ang paglalapat ng panloob na kirot sa panlabas na target, ikaw. Isang taong tila sumasagisag sa lahat ng gusto nilang marating o kinatatakutan nilang hindi nila kailanman maaabot. Hindi ito lantarang atake. Isa itong likas na tugon ng isip. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ito nakakasakit. Sinabi ni Seneca, mas madalas tayong natatakot kaysa nasasaktan at higit tayong naghihirap sa imahinasyon kaysa sa realidad. Lalo itong totoo sa mga insecurities. Kapag ang isang tao ay insecure tungkol sa tagumpay nila, sa itsura nila, sa talino nila, o sa estado nila sa lipunan, ang presensya ng isang taong may tiwala sa sarili, matatag, o tagumpay ay maaring mag-udyok ng tahimik na krisis sa kanilang loob. Nagiging salamin ka, isang refleksyon ng mga kahinaan na nararamdaman nila sa sarili. At imbes na tanggapin ang nakikita nila sa salamin, ang nais nila ay basagin ito.
Maaring ito'y katrabaho na nanlamig dahil sa mga tagumpay mo. Kaibigang biglang minamaliit ang mga naabot mo. O kamag-anak na pinagtatawanan ang mga pangarap mo, hindi dahil sa lohika, kundi dahil sa sariling discomfort. Hindi ito tungkol sa mga pagkukulang mo. Ito ay tungkol sa kung ano ang naipapaalala ng presensya mo sa kanila. Mga pangarap na hindi nila natupad, mga sugat na hindi gumaling, at mga inaasahang hindi natupad. Kapag sila'y nakaramdam ng banta, kailangan ng panloob na bagyo ng mapagbubuntunan, at kadalasan, ikaw iyon. Ito ang projection sa pinakadalisay na anyo nito. Mas madali para sa isang tao na kamuhian ang kumpiyansa mo kaysa aminin na tinalikuran nila ang kanila. Mas madali silang tumutol sa disiplina mo kaysa harapin ang sarili nilang katamaran. At mas madali kang kamuhian dahil pinaalala mo ang mga nawala sa kanila kaysa gumawa ng hakbang upang mabawi iyon. Ang panimulang discomfort ay unti-unting nagiging poot. At kapag hindi naawat, ang poot ay humahantong sa galit. Ngunit ito ang paalala ng pilosopiyang Stoic. Ang projection nila ay hindi mo obligasyong ayusin. Hindi mo tungkuling paliitin ang sarili mo para lamang hindi sila makaramdam ng liit. Sinabi ni Marcus Aurelius, kung maipapakita mong mali ako sa iniisip o ginagawa, ikatutuwa kong magbago. Ngunit kung batikos lamang ang meron ka, mananatili akong tapat sa landas ko. Hindi ka naririto upang buhatin ang insecurities ng iba. Naririto ka upang tahakin ang sarili mong landas, may linaw, may dangal, may kahinahunan, kahit magulantang ang iba na hindi pa buo sa sarili nila. Ang pag-unawa sa pinagmumulan ng ganitong poot ay hindi lamang pananggalang sa sarili. Isa rin itong daan tungo sa habag. Kapag may umaatake sa iyo mula sa lugar ng insecurities, ang tunay nilang inilalantad ay ang sariling sakit. At kahit kailan, hindi ito dahilan para patawarin ang maling asal, pero naiintindihan mo ito. Ang pagkaunawa sa ganitong dinamika ang tutulong sa iyo na huwag gawing personal ang mga negatibong kilos. Hindi mo na ito tinatanggap bilang sukatan ng sarili mong halaga. Nakikita mo na ito bilang salamin ng labanan sa loob nila. Ang ganitong pag-unawa ay hindi nangangahulugang tinitiis mo ang pang-aabuso. Ang Stoicism ay hindi pagiging pasibo. Ito'y pagiging makatwiran at matatag. Pwede kang magtakda ng hangganan na walang poot. Pwede kang magpakita ng empatiya nang hindi iniiwan ang sarili. At minsan, ang pinakamasigasig na anyo ng self-mastery ay ito. Ang piliing huwag gumanti kapag hindi ka naunawaan dahil alam mong ang pag-atake ay hindi talaga tungkol sa'yo. Puno ang mundo ng mga taong may sugat na hindi nila kailanman nasambit. At sa sandaling mahagip ng liwanag mo ang anino nila, may gumigising sa loob. Ang ilan ay mahahamon at lalago. Ang iba ay aatras at lalaban. Ang papel mo ay hindi kontrolin ang reaksyon nila. Ang papel mo ay patuloy na lumiwanag. Dahil sa bawat hakbang mong tapat sa sarili mo, binibigyan mo sila ng pahintulot kung handa na sila na harapin din ang sarili nilang katotohanan. At sa huli, tandaan ito. Ang galit na ipinanganak mula sa insecurities ng iba ay hindi refleksyon ng karakter mo, kundi ng takot nilang hindi pa nila nahaharap. Kaya't tumindig ka, magpatuloy sa paglakad, at hayaan mong ang presensya mo ang magsilbing patunay na maari palang pagsamahin ang lakas at katahimikan kahit sa harap ng mga lihim na kaaway. Iyan ang landas ng Stoic